Paparating na ang rapture, handa ka na ba? May isang kaganapan na ipinahayag sa kasulatan na yayanig sa buong mundo hanggang sa kaibuturan nito. Hindi ito darating na may mga sirena ng babala o mga ulo ng balita. Ito'y mangyayari bigla, sa isang iglap, sa kisap mata. At ang buhay sa mundong ito ay hindi na muling magiging kagaya ng dati. Ang kaganapang ito ay ang rapture ng iglesia, ang biglaan at supernatural na pag-alis ng lahat ng tunay na mananampalataya kay Hesukristo mula sa lupa. At huwag kang magkamali, paparating ang rapture. Marami ngayon ang nagtatawa sa ideya na ito. Nilalait nila, minamaliit, o lubusang binabaliwala. Ngunit hindi nito mababago ang katotohanan. Binalaan tayo ng apostol na si Pedro na sa mga huling araw ay lilito ang mga manunuyan na magsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating. Ang katotohanang napakaraming tao ang walang malasakit sa rapture ay isa ng palatandaan na tayo'y nabubuhay sa mga huling oras bago ito matupad. Hindi tahimik ang Biblia tungkol sa kaganapang ito. Sa unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16 hanggang 17, isinulat ni Pablo. Kung magkagayon, tayong mga buhay na naiwan ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa gayo'y makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Hindi ito simbolo o talinghaga, ito'y literal. Si Jesus ay muling darating para sa kanyang kasintahang babae, ang iglesia. Maaaring hindi lumitaw ang salitang rapture sa iyong salin ng Biblia, ngunit napakaliwanag ng konsepto. Ang katagang aagawin sa Griego ay harpazo, na ang ibig sabihin ay biglang agawin o kunin. Sa Latin, ito'y rapturo, kung saan natin nakuha ang salitang rapture. Ito ay isang biglaan at mahiwagang pagkawala. Sa isang kisap mata, bawat tunay na ipinanganak na muli kay Kristo ay aalisin mula sa mundong ito. Isipin ang sandaling iyon, mga eroplanong walang piloto, mga sasakyang walang tsuper, mga batang nawawala mula sa kanilang mga higaan, isang mundong biglang magugulo. Ang mga maiiwan ay malilito, matatakot, at maghahanap ng sagot. Ngunit para sa mga kukunin, ito ang pinakadakilang sandali, ang sandaling masilayan natin si Jesus ng mukhaan. May ilan na magsasabi, narinig na namin iyan noon pa. Oo, at lalo pa itong dapat magpagising sa atin. Sapagkat bawat araw na lumilipas ay nagdadala sa atin ng mas malapit sa oras ng pagtunog ng trompeta. Ang mga palatandaan sa paligid natin, mga digmaan, usap-usapan ng digmaan, lindol, kawalan ng batas, at pandaigdigang pagbagsak sa espiritual, ay umaalingaw-ngaw sa mga salita ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24. Ito'y hindi panahon para matulog. Hindi panahon para mamuhay ng kampante. Ito'y panahon ng pagdilat, pagbabantay, at pagiging handa. Ang rapture ay hindi teorya o kathang-isip. Ito'y isang itinakdang pangyayari, at ito'y malapit ng dumating. Walang sino mang nakakaalam ng araw o ng oras. Huwag magpalinlang. Tahasang sinabi mismo ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ito ang isa sa pinakamahalagang babala ng kasulatan tungkol sa mga huling araw. Sa paglipas ng mga taon, marami ang nagtangkang tukuyin ang eksaktong araw ng rapture o ng pagbabalik ni Kristo. Nagsusulat sila ng mga aklat, lumalabas sa telebisyon, at nakakahikayat ng libu-libong tagasunod, na kunwari natuklasan na nila ang sikreto. Ngunit sa bawat pagkakataon, sila'y napapatunayang mali. Bakit? Sapagkat malinaw na sinabi ni Jesus, walang nakakaalam. Hindi ang mga anghel. Hindi maging siya mismo. Tanging ang Ama lamang ang nakakaalam ng tiyak na oras. Nakagawa ng malaking pinsala sa kredibilidad ng iglesia ang mga nagtatalaga ng petsa. Dahil sa kanilang kabiguan, marami ang nawalan ng tiwala, naging mapanuya, at itinataboy ang mga propesya ng Biblia. Ang bawat maling hula ay nagiiwan ng kalituhan at pagkadismaya. Ngunit nananatili ang katotohanan, tutunog ang trompeta, at babalik si Kristo upang kunin ang kanyang mga anak. Ang tanong ay ito, handa ka na ba? Dalawa ang nasa bukid, ang isa'y kukunin, at ang isa'y maiiwan. Ito'y magiging biglaan, isang banal na pagliligtas para sa mga tunay na kay Kristo. Ang rapture ay hindi lamang isang dramatikong pangyayari, ito ay banal na pagliligtas. Aalisin ng Diyos ang kanyang mga tao bago ibuhos ang kanyang puot sa isang makasalanan at mapaghimagsik na sanlibutan. Kung paanong si Noe ay iniangat sa ibabaw ng baha sa pamamagitan ng arka, at si Lot ay inilabas mula sa Sodoma bago bumagsak ang apoy mula sa langit, ganoon din aalisin ang iglesia bago magsimula ang matinding kapigatian at paghatol. Ngunit habang ito'y magiging pinakadakilang kagalakan para sa mga mananampalataya, ito rin ang magiging simula ng hindi maisalarawang dalamhati para sa mga maiiwan. Maghahanap ng sagot ang mga mahal sa buhay.
Marami ang maaalala ang mga pangaral na binaliwala nila, ang mga babala na kanilang isinantabi, at ang mga paanyaya sa pagsisisi na kanilang tinanggihan. At sa sandaling iyon, tatama ang katotohanan, hindi sila handa. Ang araw ng rapture ay hindi darating na may countdown clock. Darating ito sa isang araw na katulad ng ngayon, habang abala ang mga tao sa normal na gawain, walang kakaiba, at biglang magbabago ang lahat. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ba ang rapture. Ang tanong ay, ikaw ba'y kukunin, o maiiwan? Ang kahihinatnan, isang mundong naiwan. Kapag nangyari ang rapture, ang mundo ay itatapon sa kaguluhang hindi pa nararanasan kailanman. Para sa mga kukunin, yaong tunay na kay Kristo, ito'y magiging sandali ng tagumpay at kaluwalhatian. Ngunit para sa mga maiiwan, ito ang simula ng labis na takot, kalituhan, at pighati. At ang pinaka-nakakakilabot na katotohanan ay tatama sa marami na dating nakaupo sa loob ng simbahan, umaawit ng mga papuri, at tinatawag ang kanilang sarili na Kristiyano, ngunit hindi pala tunay na ipinanganak na muli. Mayroon silang relihiyon, ngunit walang relasyon. May anyo, ngunit walang pananampalataya. Alam nila ang tungkol kay Jesus, ngunit hindi sila tunay na sumuko sa Kanya. At ngayon, sila'y naiwan. Maisip mo ba ang nakapangangilabot na damdamin ng mapagtanto na mismo ang rapture, kahit akala mo handa ka? Binalaan na tayo ni Jesus na mangyayari ito. Sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 hanggang 23, sinabi niya, "Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba't sa iyong pangalan kami nanghula? At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Ang mga salitang ito ay hindi patungkol sa mga atheisto o hayagang hindi mananampalataya, kundi para sa mga akalay ligtas na. At sa araw na iyon, mabubunyag ang katotohanan. Magkakawatak-watek ang mga pamilya. Mga kaibigan at mahal sa buhay, mawawala ng biglaan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng pagkawasak. Malulunod sa tawag ang mga serbisyong pang-emerhensya. Mapupuno ang mga ospital. Maghahari ang takot at kaguluhan sa bawat lungsod. Hahawak ang mga tao sa kanilang mga cellphone, telebisyon, at balita para sa sagot. Ngunit walang tunay na makakaalam kung ano ang nangyari. Magpupumilit ang media na gumawa ng paliwanag. Asahan ang mga ligaw na teorya, may magsasabing ito'y mass alien abduction, iba na may magsasabing global energy pulse, interdimensional event, o evolutionary leap. Ngunit ang katotohanan na dumating si Jesus at kinuha ang kanyang iglesia, ay tatakpan ng mga kasinungalingan at panlilinlang. At nakalulungkot, marami ang maniniwala rito. Isang mundo na nasa kamatayan. Mabilis nakikilos ang mga pamahalaan upang panatilihin ang kontrol. Maaring ipataw ang batas militar, at maipatupad ang mga bagong sistema ng pagsubaybay sa ngalan ng proteksyon. Sa pagkawala ng milyon-milyong tao, babagsak ang mga ekonomiya, mawawala ng balanse ang mga militar, at tataas ng husto ang pandaigdigang takot. Ang bakanteng iniwan ng rapture ay maghahanda ng entablado para sa pag-angat ng isang karismatikong pinuno ng mundo, ang Antikristo, na mangangakong ibabalik ang kaayusan at magdadala ng kapayapaan.